Mula nang pinadala si Pangulong Duterte sa ICC, ang tingin ng mga Pilipino kay BBM ay taksil ng bayan at traidor. Bakit kamo? Kasi pinadala nila ang Pilipino sa ibang bansa para litisin nang walang paglilitis na nangyari dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo ba, kusang sumama si Pangulong Duterte sa ICC para maisahan ang BBM administration? Ang sagot ko, oo. Kasi si Pangulong Duterte matagal nang naging prosecutor, abogado, matalino. No? So, kusa na siyang sumama dahil nga alam niya na kailangan muna magkaroon ng trial dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa ICC. At isa pa, alam niya, hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Pero sumama siya. So, base sa mga napanood natin, base na rin sa mga abogado, lumabag si General Torre at ang BBM administration sa Article 59 ng Rome Statute. Doon pa lang alam na natin na magiging void ang kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Pero ito ang malaking problema. Yung pamunan ng ICC at mga abogado ng ICC, guys, yung mga hukom dyan, kumakalat na sa social media na ipagkita si First Lady, isa sa mga naging hukom ng ICC. So magiging ano talaga, tas tinanong ni Atty. Magela about sa pag-aresto kay Pangulong Duterte na illegal at kidnapping. Hindi nila binigyan ng pansin. So ngayon guys, kung makikita nyo, halos lahat ng Pilipino sa buong bansa nagsasagawa ng peaceful rally at prayer rally para pabalikin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang masama rito guys, ganito. Dahil mag-80 na si Pangulong Duterte, o 80 I think so, March 18 birthday niya. Pag si Pangulong Duterte ay namatay sa ibang bansa, which is I think naman yan talaga ang plano ng mga dilawan na paalisin ng bansa si Pangulong Duterte at doon na mamatay, hindi para makonvict, para mamatay doon. So pag namatay si Pangulong Duterte sa ibang bansa na hindi binabalik sa Pilipinas bago mabuhay, matatandaan ng tao na si Marcos ay traidor ng bayan. Sa tingin ko, dahil emotional ang mga Pilipino, na pag may namatay na tao, matik, mahahalal ang anak ng namatay kung maganda ang track record. Diba? Marami na tayong nakita naging presidente dahil namatay ang mga magulang. Lalo na si Pangulong Duterte. Maganda track record, minahal ng sambayan ng Pilipino. Talagang mananalo si BP Sara dyan. So, kay BBM, umanda ka na. Huwag mo nga hayain mamatay si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kasi ang tao emotional, ang mga Pilipino emotional. Pag ang tao emotional, nakakagawa ng hindi maganda yan. Mapipigilan mo ba ang tao? Diba? Pag sila emotional, wala na BBM. May hirapan ka ritong makawala dahil sa ginawa mo yan. Yan ang malaking pagkakamali mo. Ginaya mo ang tatay mo. So, sa tingin ko rito guys, bibilang na lang si BBM ng ilang araw, ilang buwan sa pwesto niya kung may mangyaring masama kay Pangulong Duterte. So, time will tell kung anong mangyari sa bansang Pilipinas natin, sa mga kababayan ko, sa iba't ibang bansa na nakikilahok sa peaceful rally. Suportahan natin si Pangulong Duterte. Siya lang ang tanging Pangulo ng Pilipinas na tunay na nagmahal sa bansa. Kita nyo, yung last video message niya bago siya bumaba sa aeroplano, sinabihan niya ang mga polis at AFP na magtrabaho kayo, akong bahala sa inyo, at eto na nga to. Ito ay mahabang battle. Hindi ko kayo pinabayaan, hindi ko kayo pababayaan. Diba?
So, pag lumabas ang order ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas kasi nga naging invalid ang pag-aresto sa kanya. Sa tingin ko, sa mga men in uniform natin, ito na ang hinihintay nyo, na pagprotekta sa Constitution ay nilabag mismo ng BBM administration. Magiging call out man na para sa inyo yon. Hindi ko kayo hinihikayat, di ba? Pero kung sakaling lumabas ang ruling ng Supreme Court na illegal nga dinala si Pangulong Duterte sa ibang bansa para litisin, nasa inyo na yan. No? Hindi ako nagsasabi na kumilos kayo para lumaban against sa gobyerno. Pero nasa inyo na yan. Kung sa tingin nyo pinoprotektahan nyo ang konstitusyon at ginagamit sa inyo ang konstitusyon sa maling paraan, anong iisipin nyo? Yun lang guys. Salamat. Suporta natin si Pangulong Duterte. Sana maibalik si Pangulong Duterte ng buhay sa Pilipinas. Or else, magkakagulo talaga ang Pilipinas. Yun lang guys. Pray for our country. Pray for the Philippines. Pray for President Duterte. God bless.